1 year ago, nung nagtanim ako ng variegated cassava cutting dito, and after 1 year ay ito na siya. Masisilip mo na meron na siyang malaking laman at ito ay iha-harvest ko ngayon. Itong mga itinanim ko dito na variegated cassava cuttings ay hindi para pagkuhanan ng tubers, kundi pang ornamental at saka experiment na din. Itinanim ko ito April 2025 last year. Ito ay 2 months bago mag-winter sa Australia. Gusto ko lang ma-experiment kung kaya bang mabuhay ng winter itong mga cassava cuttings na nakatanim direct sa ground. And yes, nabuhay nga sila at ganito yung kanilang itsura. Middle of winter, ito ay July 2025. Dahil magkakadikit yung pagtanim ko ay pinull out ko yung mga iba kasi dito ko na rin kinuha yung mga ibang nabenta ko sa online orders. Nagbebenta kasi ako ng fresh cuttings at saka rooted cuttings nito online. Ang climate namin dito sa Southeast Queensland ay subtropical kaya nabubuhay pa rin itong mga cassava kahit na winter dito. Dahil wala kaming snow at hindi rin kami umaabot ng negative degrees. At balik na tayo sa pag-harvest nitong tuber ng aking variegated cassava. Dalawa yung nakikita kong tubers niya pero isa lang muna ang iha-harvest ko dahil gusto ko pang i-enjoy yung beauty nitong kanyang mga malalagong dahon. May time na maglalagas din ito ng dahon at kapag dumating na yon ay saka ko na i-harvest lahat yung mga laman nito. Pinuputol ko lang itong isang tuber niya para ito lang yung aking i-harvest at hindi mabunot lahat yung kanyang mga laman para hindi muna mamatay itong puno ng cassava na ito. Oh my God! Oh my God! Oh! Oh! Naputol pa! Oh my God! Ang laki pala. Look at that! Ang taba. Hindi ko in-expect na ganito pala kalaki yung aking maiha-harvest dahil matigas yung lupa na pinagtamnan ko dito. Medyo malaki din itong naiwan pang tuber pero sa susunod ko na ito i-harvest pag naluto ko na itong aking na-harvest ngayon. At kailangan na rin naming alisin itong nasa pinakagilid na variegated cassava kasi dumidikit na siya dito sa aming sampayan. At ito na yung aking tatay na model ng aking harvest na kamuting kahoy at saka meron din kami ditong hinarvest na mga kamote na talbos at saka petchay at konting kamote na laman. At diretsyo na kaagad sa aming kaldero itong mga kamote. Nilaga ko ito para sa aming pang dinner. Sobrang sarap nitong kamuting kahoy, hindi siya masyadong ma-fiber. Kain na tayo mga kahalaman!